Nanginginig yung tuhod ko ah. Uy! Lord! Ang daan na to ang nag-uugnay sa mga liblib na bahagi ng San Nicolas, Pangasinan at Itugon, Benguet. Papawisan ka ng malamig dito ah. Ginawa ang rota na to para lamang sa mga sasakyan na may dalawa ang gulong. Saktuhan, oh. Sinukat mga par. Ang pakay ko dito ay alamin kung gaano nga ba kahaba ang rota na to. Bakit nga ba ito naging tanyag sa mga motorista? At para na rin maipakita ko sa inyo ang kalagayan ng daan dito. Kaya sa video na to, kasama si Francois Adventure, tatagusin namin ang Itugon, Benguet, Mount Ugo at Imugan, Nueva Vizcaya. Magmomotor kami dito ng 146 km na siksik na magandang tanawin at karanasan na kailanman hindi basta mabubura. Kaya tara, sanay samahan nyo kami muli sa aming panibagong nature trip adventure. Let's go! Sabi ko nga ba eh. Ay! Taas eh. Woo! Thank you Papa G. Nakalabas din. Oh, uy. Shit. Alright mga par, good morning. Andito kami ngayon sa Ambaywan Bridge, San Nicolas, Pangasinan. And ngayon mga par, tatagusin namin ang Itugon, Benguet via backroads. And dito kami dadaan sa Future Bypass Road, palabas ng Itugon, Benguet. Alright, so kasama ko ngayon sa biyahe na to si France Adventure. And mula dito mga par sa Ambaywan, magre-reset na ako ng trip ko dito para malaman natin kung ilang kilometro hanggang sa makalabas tayo ng Itugon, Benguet. So ayan, naka-reset na. Let's go! Ayan, dito tayo kakanan mga par. Pagka susubukan nyo ring pumunta dito, ilagay nyo lang sa Google Maps Ambaywan River. Dito na kayo mag-i-entry nun mga par. Dito pa lang mga par sa entrada, napakaganda ng ambience. Ang daming puno sa gilid. And dito pa lang sa entrada mga par, rough road na. Tapos dun sa malayo, matatanaw na natin yung kabundukan na dadaanan namin ngayon mga par. Ang ganda ng pagkakalandscape ng mga bundok dito. Doon tayo dadaan ngayon mga par, sa bundok na yan. Ang masaya sa backdoor mga par, ayan, wala tayong makakasabay. Bihira yung makakasabay natin. Sulong-solo natin yung daan. Walang traffic, walang stoplight. Napakaganda naman dito. Solid no. Dito sa kaliwa natin, taniman ng mais. Tapos dito sa kanan, ayan, yung ilog. Napakalinaw ng ilog. And ginawa na ring resort dahil sa ganda ng lugar. Solid. Dito sa bandang dulo, medyo malalim oh.
Mas okay pumuesto dito sa dulo kasi malinis na malinis. Ayun, no? Dito wala nang pwesto. Solid dyan, oh. Yung sa taas na yun mga par, yun yung bypass road papuntang Itugon Benguet. Tayo. Ang ginawa ko sa gulong ko mga par, tinigasan ko. Mas makapit siya pag matigas. Yung gulong ko pag nilambutan mo sa gravel, kumakapyos, dumudulas. Ayan mga par, dito tayo dadaan sa pinaka bypass road. Matarik din ah. Taas oh. Woo! Tingnan nyo mga par, yung pinagalagyan namin dito. Tara, bante. Hello. Taas. Dito lalay mga par. Pag bumulusok ka dito, diretso ka dun sa taniman. Buti na lang tinigasan ko yung gulong ko, kumakapit na. Tarik nito mga par, nakalalay yung preno ko sa likod. Ayun o. Hindi ako pwede bumelo eh, kasi nasa harap si Franz Adventure. Masusuro ko siya. Go! Nakababa rin kami sa Matarik. Doon ba kami dadaan? Akala ko dyan. Nanginig bigla ang tuhod ko dyan ah. Kilometer check tayo mga par. 11 kilometers. Ayan. Ito ang ano par, Sitio Pianza. Sitio Pianza. Pianza. Nicolas pa rin. San Nicolas pa rin to? Oo. Alright. Ayon kay Franz Adventure, itong part na to ay part ng Sitio Pianza, San Nicolas, Pangasinan. Ayan o, Barangay Pianza pala. Ayan. Ibig sabihin malaki ito mga par kasi barangay eh. Tapos ito yung school nila. Ayan, Pastoran Elementary School. Tapos yung court nila mga paro, old school pa rin, kahoy lang.
Akala ko pinauna na namin kasi may bit-bit na bakal. Barangay Piansa, Sitio Pastoran. Yun pala. Utik. Nagulat ako ron ah. Bangin mga par, yung gilid. Sa part ng kanan, bangin. Meron lang kawayan na nakaharang. Pero pag natumba ka dyan didiretso ka rin dyan kasi bulok na yung kawayan. Ang daming puno ng mangga mga paro. Ang ganda. Mga centennial rin na puno ng mangga mga par. Matatandang mangga na to. Grabe oh. Sobrang lilim. Ayos ah. Sikip mga par. Saktuhan lang yung nabela. Nalaglag ka dyan. Pilay ka talaga eh. Nanginginig yung tuhod ko ah. Uy! Lord! Ang sikip pa ng daan. Gravel pa. Tapos ito pababa na naman. Yung harang na yan mga par, pag nabuwal ka dyan, lulusot ka rin eh. Sana wala na. Survive daw. Ibig sabihin wala na. Taniman ng palay oh. Kaso ngayon na-harvest na. Kagandaan sa rota na ito mga par, kahit medyo nasa loob na tayo, may mga nakatira pa rin. Talagang doon pa dumaan sa ano eh, tulay eh. Ganda oh. Solid mga par. Ganyan sana lahat ng madadaanan. Kakatanim lang ng palay mga par oh. Green na green.
Sobrang payapa ng lugar nila dito mga par. Sigurado yung mga tao dito mahahaba yung buhay. Simpleng pamumuhay yung makikita natin dito mga par. Waling-waling sitio sa Pinit. Ayan. Party pa rin to ng San Nicolas, Pangasinan mga par. Kilometer check tayo. 14.8 kilometer dito sa sitio sa Pinit. Uy, may footbridge agad ah. Dito wala nang option, footbridge talaga. Malalim yung sapa. Ayan, kilometer check tayo. 16.2 kilometer. Ayan. Ayan. Ito naman yung madadaanan dito. Pilapil. Buti ngayon walang tanim kaya kitang kita yung lupa sa gilid. Hindi kayo mag-aalangan na kung malalim ba. Pero yung kanan mga par malalim. Ayun o. Gusto ko nang lumublob sa ilog ah. Nararamdaman ko na yung init ng araw. Maaga alas 12 na siguro. Dito mga par, kayang-kaya pa to ng scooter. Ayun, makinis yung daan dito. Kayang-kaya to ng Mio. Meron pala ulit ah. Sige po. Malululain pa naman ako mga par. Ah, nasira na yung ano doon, yung hanging bridge mga par. Ayun, lino ng tubig oh. Ayun ang linaw oh. Lino na tubig. Sarap magtampisaw oh. Lino ng tubig mga par. Ayun oh. Tara tara. Kala ko wala nang ganito. Meron pa pala mga par. Mas matindi pa yata to eh. Mas masikip pa kumpara dun sa dinaanan naman kanina. Loh. Grabe to ah. Papawisan ka ng malamig dito ah.
nakatatag na rin. Woo! Let's go. Taas ng bundok oh. Dito mga par, mabato na. 17.9 km sa part na to. Medyo mapapalaban ang scooter dito, pero kaya pa rin. Kilometer check mga par, 18.2 kilometers. Ayan. Ayan yung footbridge. Ayan. Magalaw yan pagka dinaanan kasi sobrang nipis. So dati mga par, wala yung tulay na yan. Kaya yung mga dumadaan dito, napipilitan talagang dumaan sa footbridge. Pero dahil sa kalumaan ng footbridge, gumawa ang mga lokal ng tulay dito sa baba para hindi ma-stress yung footbridge. Kasi anytime pwede masira yan kasi medyo may kalumaan na rin. Alright, so dito na kami sa baba dadaan. Dito sa ginawa ng mga lokal na tulay. Alright mga par, tatawid na tayo ng tulay. Saktuhan. Woo! Paglagpas natin sa tulay mga par, kaya pa na to. Tapos bubulaga sa atin tong matarik na daan na to. Buti na lang sinemento mga par, sobrang tarik. Segunda yung ginamit ko dito mga par. Tapos yung gilid mga par, Diyos ko Lord. Tay. Tercera na to mga par. Ito naman pababa. Buti na lang talaga sinemento na to. Para lang sa dalawang gulong mga par, yung rota na to. Yung baba mga paro, nakikita nyo ba? Di ako makalingon kasi tumatakbo yung motor. Nanginginig yung talampakan ko ah. Kala ko kumanan. May daan rin sa pakanan eh. Kilometer check mga par, 19.1 kilometer sa part na to. Medyo luma na yung tulay, kaya gumawa na yung mga lokal dito ng alternate route. Noon siguro malakas yung agos ng tubig dito, kaya footbridge yung ginawa nila. Dahil nasa part na tayo ng Kayapa mga par, meron ng mga nakatira. Ayan, may mga lokal na dito. Yan ang kagandaan sa rota na to, merong madadaanan na mga lokal. In
case kailangan mo ng tulong, nasiraan ka man, meron kang malalapitan dito. Oops. Sobrang taas ah. Panibagong experience na naman mga par. Yan no, nung sinunong panahon dito lang nilibing mga par oh. Par. Sumabit yung ulo ko doon ah. Maiiwan yung ulo. Linaw ng tubig oh. Ayun yung mini pools. Linaw ng tubig mga paro. Galing dun sa ilog. Meron kami mga kasalubong. Naku po. Ya! Kasya yan. Par. Ganun mo pa. May maapakan ka pa sa ayun. Kasyang kasya. Yung daan kasi mga par, isang motor lang ang kasya. Pagka nagkasalubungan, hindi magkasya mga par. Kailangan gumilid yung isa. Kailangan mag-giveaway yung isa. Ayun o. Mag-activate dito yung mga par, yung balancing. Yung balancing talent natin. Saktuhan to mga par. Saktuhan oh. Saktuhan oh. Sinukat mga par. Mahaba yung ano ko. Mahaba yung handlebar ko mga par. Saktong sakto. Aw. Sinukat eh. Buti na lang sinukat. Kung hindi, nahirapan talaga ako dun. Haba rin ang footbridge na to oh. Saan tayo dadaan par? Sa baba. Talagang gumawa ang mga lokal ng tulay sa ilalim ng footbridge dahil medyo delikado na rin ang footbridge daanan mga par. Dahil nga sa kalumaan nito, delikado na. Anytime pwede bumigay yan. Anytime pwede masira. Kasi noong unang panahon pa yan ginawa. Ayan, kaya gumawa dito ang mga lokal ng tulay.
Alright, so andito na tayo mga par sa Sitio Bangar. Ayan. Kilometer check mga par, 20.9 kilometer dito sa Sitio Bangar. Sitio Bangar ba? Sitio Bangar. Ayan. Sakop ng Ano pa rin to? Sakop ng Piyansa. Piyansa. Malaki to. So, ibig sabihin sa Nicolas Pangasinan pa rin. Oh, pag ano nito, lalawigan na. Ano na yun? Ito ko na yun. Okay, okay. Ito ko na. Let's go. Bante na kami mga par. Medyo mainit na. Malapit na tayo sa exit ng Itugon. Itugon Benguet. Oh lala. Saktuhan. Uy, oh lala. Diyan. Dito ro sila bumagsak ni France Adventure nung nagpunta sila dito nung asawa niya. Pag nag-alangan ka dito kasi mahirap tumukod, kaya kailangan dito dire-diretso lang. Tagilid pa yung ano, yung semento. Imbis pa ganun, pa ganun. Hirap. Solid. Nice. Solid mga par. Solid mga par, solid. Solid yung ruta na to. Talagang balancing yung pag-activate sa atin dito mga par. Buti maluwag-luwag to kumpara dun sa unang dinaanan ko. Balik na naman tayo sa gravel mga par. Mabuhangin magraba pa. Pila-apil talaga yung daan Solid. Solid yung backroads na to. Nakaka 24 kilometer na tayo mga par. Alright mga par, kilometer check tayo. 25.8 kilometer. And andito na tayo sa Lawigen, Dalopirep, Itugon, Benguet. Welcome Itugon, Benguet. Anong oras na? 11:58. Ayan, time check mga par, 11:58. 3 hours from Ambayawan Bridge. 3 hours mga par. Ang dami pang stopover. Solid, solid. Congrats, congrats. Isang panibagong experience na naman ang na-unlock. Solid. Solid. Alright, so may pupuntahan pa kami. So Itugon Benguet na to mga par. Itong part na to 25.8 kilometer.
pala tapos mga par. Yun. Merong mga equipment dito. Alright mga par, so dito na tayo sa exit. Tapos ito naman yung entry papuntang Mount Ugo. Ito yung itong nasa likod ko na daan. Ito mga par, itong paakyat. Bali kami mga par, diretso muna kami. Ito yung magiging part 2 ng video namin. Mahaba pa naman yung oras namin, kaya didiretso kami ng Mount Ugo mamaya. Kaya kami didiretso mga par kasi maggagas up pa kami bago kami umakyat ng Mount Ugo. Alright, tara, let's go. Lapaday. Pababa naman. Tarik. Ganda ng view. Look at that. Grabe. Ang tarik nito ah. Mahirap to mamaya mga par, paakyat ng Mount Ugo. Pagpabalik na. Tarik ko. Pero ang ganda kasi ng view eh. Sa view ako nakatingin, hindi sa daan eh. Alright mga par, kilometer check, 35.5 kilometer. Ayan. Welcome Tabo Elementary School. Ang ganda ng pagkakalanscape ng bundok mga paro. Pass one at a time. Absolutely no crowding when passing through the bridge. Sige, mauna ka na. Yung design nitong hanging bridge dito mga par, compare dun sa mga nadaanan namin, matibay ito. Kasi may support na angle bar eh. Doon kasi wala. Plate lang siya. Tapos yung mga kable dito ang lalaki. Tapos ganyan pa kalalaki yung nakasupport sa gilid. Kaya matibay ito. Alright, so let's go mga par. Solid. Matapos ng 3 oras mahigit na biyahe, dito ay narating na namin ang Dalupirip, Itugon, Benguet. 39 kilometer ang tinakbo namin mula sa Ambaywan sa Nicolas, Pangasinan. At dahil sa init ng panahon, dito ay nagdesisyon kami na di na kami didiretso ng Tinunggan, Itugon, Benguet. Alright mga par, so ayan. Nakahanap kami ng spot dito sa part ng Dalupirip. Hindi malayo na ito sa mga kabahayan. And ayan, magpalipas na kami ng oras dito para cool down sa mga motor and sa amin na rin. Sobrang init. Ayan. So abangan nyo na lang yung part ng video natin. Alright, so kasama ko pa rin si Franz Adventure. I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me.
wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my time.